Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin, ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating, ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng taong ang tuntuni ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan, buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Naway Diyos. Magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami Panginooy iyong kaawaan upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha pagkat matuwid kang humatol sa madla, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ng poon, Diyos namin, ang lahat sa ami iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Ebanghelyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, magpasugo kayo kay Juan at magpatotoo siyang tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao, sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Iyan ang pagpapatotoo na ako'y sinugo niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga minamahal naming kapatid kay Kristo. Ako po si Father Paul Acome from the Archdiocese of Manila. Halina po't samahan natin ang isa't isang magnilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga minamahal naming kapatid, batid ko po ang araw na ito, ang simula ng mahalagang araw natin ng pakikilakbay sa buhay ng ating minamahal na ina. Habang sa kanyang sinapupunan, dala-dala niya ang minamahal nating si Jesus. Kaya nga po, mapapansin natin sa mga pagdiriwang natin higit, lalo sa simbang gabing ito, makikita po natin para bang inaakay rin natin ang ating mga puso habang pinaiigting ang ating pananabik sa napakaganda at napakamabiyaya na araw ng Kapaskuhan. Balikan po natin ang ebanghelyong ating narinig, sapagkat tila baga ang Diyos ay nangungusap sa atin. Kung sisiyasatin po natin ang tagpo, naroon si Jesus. Para bang binibida niya ang kanyang pinsan, si Juan Bautista. At ito po, at siya rin ang magiging ehemplo natin sa araw na ito, habang tayo ay naghahanda. Balikan po natin ang katotohanan na sinabi rin sa atin. There is this so-called sacredness of God's timing.
sa pamamaraan ng oras at panahon ng Diyos. Alam po natin ang katotohanan, ang Diyos ay labas sa oras. Ngunit sa ganang pagmamahal niya sa atin, nung siya'y nagkatawang tao, pinili niyang pumailalim sa dikta ng espasyo at oras ng tao. When He chose to be with us, He chose also to be under the dictates of our own space and time. No wonder, when God entered our humanity, He also embraced even the facets of our own timing and spaces. Kaya nga po sa unang araw na ito ng ating Misa de Aguinaldo, ipinapaalalang muli ang ehemplo ni Juan. Si Juan na tagapagpatunay na ang kalooban ng Diyos ay umuusbong bilang katuparan ng kanyang mabuting plano. At sa tatlong bahagi, nais po nating tingnan ang napakaganda po nating mga pagbasa na nagpapahiwatig sa ating God prepares our hearts. Secondly, sinasabi rin po sa atin ang napakagandang ehemplo ni Juan. Parang mistulang liwanag rin. At ikatlo, sa katauhan rin ni Juan, itinuturo tayo sino ba ang dapat nating pinaghahandaan. First, God prepares our hearts. Alam ng Diyos ang puso natin. Kaya nga, hindi niya rin ginagamit ang shortcut o mga tinatawag nating nakasanayan nating instance. Ang nais ng Diyos, ang bawat bahagi rin at biyaya na kanyang binibigay, ito'y dumadaan sa proseso ng paghahanda. Kadalasan narinig po natin, when we fail to prepare, sometimes we prepare to fail, hindi po ba? Kaya nga, inihahanda rin tayo ng Diyos, kagaya ng lahat ng maraming biyaya sa ating buhay, ang pagdating ng Emmanuel ay nangangailangan ng paghahanda rin. At salamat sa Diyos, una niyang pinadala sa tao si Juan Bautista, the very precursor of the Messiah. Kaya nga po, di ba, 2 linggo na nating naririnig, ang katauhan ni Juan bilang tagapanguna ng Mesiyas. Sabi roon, isang tinig sa ilang ang sumisigaw, ihanda ang daraanan ng Panginoon. A voice that cries in the wilderness, prepare the way of the Lord. At sa Ebanghelyo, sinabi rito, mistulang para bang liwanag si Juan. Ngunit sandali lamang nasiyahan ng mga tao. Kaya nga po, sinasabi rin sa atin, ngayong panahon na tayo ay naghahanda, huwag rin nating kaligtaan ang ehemplo ni San Juan. Because in the scriptures, when they rejected even the one who prepared, they grow farther away from the one for whom everything were prepared for. Sinasabi sa atin, pag tinanggihan natin ang naghanda, hindi rin malabong matanggihan rin natin siyang pinaghahandaan. Kaya maging maliwanag po sa atin, hindi tayo niloloko ng Diyos. Sa mahalagang araw na ito na tayo'y naghahanda, tayo rin ay pumasok sa karanasan natin ng pag-aantay. At habang tayo ay naghahanda, tingnan natin kung paano naghanda at inihanda ni Juan Bautista ang daraanan ng Panginoon. Ikalawang bahagi, maganda po na pagmasdan rin po natin sa pag-usbong ng katuparan ng plano ng Diyos. Ipinapaalala sa atin ang liwanag na sumilay sa ating mga taong nag-aantay. The Lord lights up our seeming darkness in our very lives. Ang karanasan po kasi ng ating pag-aantay ay para bang isang mahabang gabi na tila baga bumabalot sa atin. At sa mensahe ni Juan, ito'y parang isang pausbong na bukang liwayway na humuhudyat para sa ating lahat. Nagsasabing, narito na, lumalapit na ang katuparan. At ito rin po ang ipinapaalala sa atin.
Sa katauhan ni Juan, alam naman po natin, nang dumating na si Jesus, natupad na ang kanyang kailangang gampanan, hindi naman po nagbago ang disposisyon ni Juan. Kahit hindi na niya inabutan ang kadakilaan ng krus at ang kagandahan ng pagsibol ng muling pagkabuhay ni Jesus, hindi naman nagbago ang kanyang disposisyon. Nanatiling tapat si Juan. At sa ganang kakanyahan niya, sinalamin niya ang liwanag ni Jesus hanggang matupad ang kailangan niyang gampanan. Ito rin po ang paalala sa atin, mga minamahal kong kapatid. Kagaya ni Juan, sa kanya-kanya nating tungkulin, salaminin rin natin ang liwanag ni Jesus para sa mga kagaya nating taong nag-aantay. At ang panghuli po nating punto sa araw na ito, kagaya rin ni Juan, parati nating ituro at ibalik ang pagtingin ng tao kay Jesus. Kung maalala nyo po, nang masilayan ni Juan habang dumaraan sa kanila si Jesus, nabanggit niya, "Behold the Lamb of God." Behold the Lamb of God. He was so sure back then. No wonder, even his disciples, one of them became the very first apostle of Jesus. Maalala niyo po ang storya ni Andres. Si Andres ang nauna ring sumunod kay Jesus. At si Andres, hindi niya rin pinalampas. Itinuro rin niya si Pedro. Itinuro niya kay Pedro si Jesus. Ganoon din po ang sanang ating mayakap. Sana sa mga araw na ito, we shift our anticipation not of just mere gifts, We shift our focus hindi sa mga regalo lamang, bagkus sa Kanya na nagbigay ng lahat ng ito. Our focus should change, from mere gifts to the giver and the very gift Himself, si Jesus, ang Emmanuel. Mga minamahal kong kapatid, salamat kay Juan Bautista. At sa mga araw na ito na tayo'y pinaiigting ang ating pananabik, ihanda rin po natin ang ating puso. Bumaling tayo sa liwanag ni Jesus at patuloy tayong maging tagapagturo ni Jesus sa mga kagaya nating taong nag-aantay sa Kanya. Halina Jesus, halina.